Daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me sa'yo, Jesus. Alam ko you can lead and guide me, because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Lumiliwanag na aral, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me, because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan, nais kong manahan. sa daan ng katuwiran, nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me, because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me, because God works in you for me. salamat sa Diyos sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat, Ama, sa mabuting daan. Salamat po, aming Ama. Salamat po, aming Diyos Ama.
Magandang umaga po sa lahat po ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study dito po sa ating programa. Ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa Facebook Live, sa YouTube Live. Linggo po ng May 10, 2026. At live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag sa lalawigan ng Bulacan. Napapanood po tayo dito sa Pilipinas at maging sa abroad sa pamamagitan po ng Facebook Live at ng YouTube Live. Meron pong 31 o 32 na sa YouTube Live. Facebook Live po, meron namang 9 na mga naka-online. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating Facebook page, YouTube channel, kung pwede pong makahingi ng maliit na favor, na kayo po yung mag-subscribe, paki-invite nyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kakilala. Paki-like and share ang ating mga videos at paki-click ang notification bell nang palagi pong makapagbigay ng notification ang Facebook at YouTube pagka tayo po'y mayroong live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga nagpapa-shoutout. Basta ang aking pagbati ay para po sa lahat ng ating mga kapatid, mga ka-Bible study na nasa Facebook Live at nasa YouTube Live. Tayo po'y agad na pong mag-umpisa, mga kapatid, dito sa ating paksa na pag-aaralan. At itong paksang ito ay magiging topic series. 2 Sunday na ating pag-aaralan. Ipinagpapaon ako na po, 2 Sunday. Ibig sabihin, ngayon po'y May 10, ang kasunod po ay yung May 17. Klaro po yan kasi kaya ko po nililinaw. Meron po kasi akong naranasan na pinagpaon ako ng mga topic series, yung paksa. Meron pong sumali, feeling niya siya entitled. Gusto po niya noong pagpasok niya rito, tinatanong niya ako, gusto niya sagutin ko na yung tanong nang matapos na yung paksa. Sabi ko, hindi pwedeng ganon na topic series nga, dahil pumasok siya, yung tinatanong niya masasagot pa sa susunod na linggo. Sabi, ang gusto mangyari yung first Sunday pa lang, matapos na para sa kanya. Yun yung aking gustong klaruhin na hindi naman po pwede po yung ganon. Lalo pagka bago pa lamang po na nag-join, mas maganda manood at makinig. Tama po ba? Sa ating mga kapatid, sa ating mga ka-Bible study, walang iniwan niya sa isang lugar. Dumayo ka, bagong salta ka, huwag kang maangas. Kailangan ikaw kumilos ka ng maayos para ikaw hindi mapatrobol. Tama po ba? Diyan sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, ikaw po ay pumunta sa isang bahay. Hindi mo bahay yon, hindi mo teritoryo yon. Kailangan matuto ka makisama. Amen. Mayroon ba sumasagot dyan sa Facebook at YouTube? Nagpapabati Yung aking tanong, kung may sumasagot, nakikita ko yung nagpapabati. Di po ba yun yung normal? Pag meron kang normal na pag-iisip, at ikaw ay alam mong ilugar ang sarili mo, hindi po pwede na doon sa bahay na pinuntahan mo, ikaw ang maghahari-harian doon.
Hindi ka tatagal doon. Palalayasin ka doon pagka ikaw maangas ang dating mo. Dapat ano ka lang, marunong kang kumilos ng nararapat. Kaya dito sa programa, welcome naman welcome ang mga nandyan. Manood at makinig. Pero pagka pumasok dyan at ang datingan akala mo kung sino na siya, na pag may sinabi siya, dapat yun ang mangyari, yun ang masunod. Hindi naman po pwede yung ganon, mga kapatid. Lalo sa edad kong ito. Ako po ay 52 anyos na. Magsi-53 na. Hindi po pwede yun, Kaya nga, dyan sa mga bago pa lamang po sa ating programa, lalo pag araw ng linggo may paksa na nakahanda pong ipaglingkod. Hindi po ang programa ko ay smorgasbord. Sabi ng nanay ko, smorgasbord. Hindi po yung mga narito basta magtatanong ako'y mauobliga sumagot. Pagpasensyahan nyo po dahil hindi pwede na yung programa ko'y maipihit kung saan direksyon na gusto noong mga pumapasok. May paksa po, lalo pagka-araw ng linggo, kung kayo bago pa lamang, kagaya ng sinasabi ko, much better na kayo po ay manood at makinig, maglista noong mga talata na babasahin para pwede nyo pang ma-review, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang ating paksa, ang putong ng katuwaan na tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ni Kristo ayon sa Biblia. Ito po ang ating paksa na pag-aaralan natin sa loob ng 2 linggo na magkasunod. Ang putong ng katuwaan na tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ni Kristo ayon sa Biblia. Dito po sa ating paksa na pag-aaralan, mga kapatid, mga ka-Bible study, may binabanggit na putong ng katuwaan. Yung salitang putong, sa mababaw na salita, yan korona. Putong o korona. Putong ng katuwaan. Tatanggapin nino ng mga naligtas na Kristiyano. Ibig sabihin, ito po'y sa future, sa hinaharap pa mangyayari. At saang lugar po yan magaganap? Sa hukuman ni Kristo. Ngayon, sino po yung mga tatanggap ng putong o korona ng katuwaan? Yung mga naligtas na Kristiyano. Sa Biblia po, mga kapatid, mga ka-Bible study, meron pong 5 putong ng gantimpala na yan po ay ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga naligtas. 5 ang putong o korona na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo bilang mga gantimpala sa lahat ng mga karapat-dapat na mga naligtas. Pakita natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, itong 5 putong ng gantimpala. Number 1, putong ng katuwaan. Number 2, putong ng buhay. Number 3, putong na katwiran. Number 4, putong ng kaluwalhatian. Number 5,
putong na walang pagkasira. Ayan, lagay lang natin dyan sa ating monitor, sa ating screen. Yang 5 putong o korona ng gantimpala. Yan po ay ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa mga karapat-dapat na tumanggap. Mga Kristiyanong naligtas. Ang pagkakalooban ng Panginoong Hesukristo niyang mga putong na yan. Ngayon, dito po tayo sa number 1, mga kapatid. Ito ang ating pag-usapan. Interesado po ba kayo diyan sa putong ng katuwaan? Diyan po sa korona ng katuwaan na siyang ating aalamin at pag-aaralan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Pwede po bang mag-comment yung mga interesado? Pakisulat nyo po interesado. Para alam ko kung yung mga nanonood nakikinig, interested nga dito po sa ating paksa. Yung mga Kristiyano po na naligtas, meron palang mga ipagkakaloob ang Panginoong Hesukristo na mga gantimpala. Mga putong o mga korona. Ngayon, 5 nga po yan. 5. Yang nasa Biblia nakasulat na mga putong. Kung ang atin lang po ngayong pag-uusapan, mga kapatid, mga ka-Bible study, yung number 1. Putong ng katuwaan. Ayan, interesado po, maganda po yan, bago po yan. Alam po ninyo, talagang bago. Dahil umambil lang po yung mga dati kong kasama sa MCGI. Hindi naman po yan na ipaksa, hindi yan na ituro. Mula 1990 hanggang 2009 na ako po ay naging parte, naging bahagi po noong grupo na yon. Ang dating daan, MCGI. Kasama po ako ni Brad Eli nung araw na nagbabalangkas ng mga paksang aralin. Wala pong ganitong teksto o paksa na nabalangkas si Brad Eli. Marami siyang naiwang video na ipinagmamalaki noong mga fanatics. Hanapin niyo po yung mga video ni Brad Eli kung meron siyang ganitong paksa. Yan ang hirap eh. Sabi ng mga fanatics, lahat ng tanong nasagot na ni Brad Eli. Kaya si Kuya, wag na nating hanapan pa na siya'y magpapatanong pa. Kasi lahat naman ng tanong nasagot na. Lahat naman ng dapat malaman, matutunan, naituro na ni Brad Eli. Dito pa labang po sa ating paksa na ito na meron palang 5 putong ng gantimpala. 5 korona ng gantimpala na ipagkakaloob ng Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga naligtas na Kristiyano. Yung 5 putong ng gantimpala na yan, ang atin lang pong tatalakayin, yung number 1, yung putong ng katuwaan. Yung nalalabi pang 4, yung natitira pang 4, sa mga susunod na natin mapag-uusapan. Okay po ba sa mga kapatid, mga ka-Bible study natin? Unahin lang muna natin yung number 1, putong ng katuwaan. Para magkaroon tayo ng idea sa sinasabi kong putong o korona, ito ipapakita ko po mga kapatid.
ang litrato, larawan, mga kapatid. Ayan, nakikita niyo po ba? Yan po yung sa panahon pa ng una. Sa panahon ng mga apostol, yung binabanggit na putong, ito po ang larawan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Nung ako'y nag-aaral pa, ang nakitaan ko niya sa libro, si Balagtas. Sa kanyang ulo, mayroong ganyan na dahon na nakaputong sa kanya, nasa ulo ni Balagtas. O sino ba dyan sa inyo ang pamilyar dito po sa binabanggit na ito ni Brad Willie? Mahahalata na kayo kay edad ko o mas matanda pa sa akin. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kung tayo po ay kasama dyan sa mga binabanggit na mga Kristiyanong naligtas, bibigyan ni Jesus Christ ng mga gantimpala, ng mga putong, yung mga karapat-dapat na tumanggap niyang mga putong ng gantimpala sa langit, mga kapatid. So ngayon, magpasimula na po tayo, mga kapatid, dito sa ating paksang ito. Siguro po, mga kapatid, dahil mainit ang panahon, mula pa kagabi, kaalinsangan at ngayong umaga, sikapin ko po na hanggang 10:30, mga kapatid, hanggang 10:30 matapos po natin yung first part, yung unang bahagi ng ating paksa. Okay po ba sa inyo yon? 10:30 matapos yung paksa, itong first part, para naman hindi tayo masyadong hirap. Dahil po sa maalinsangan na panahon, mainit po talaga ang temperatura dito po sa atin sa Bulacan. Ewan ko lang, baka mas mainit pa sa ibang mga lugar, diyan sa Maynila, sa Quezon City. Dito nga sa Bulacan, probinsya na, tapos tayo po ay malapit pa sa bukid. Nararamdaman po natin yung mainit na panahon. Umpisaan na po natin ang ating paksa sa ganitong tanong. Paano naligtas ang mga Kristiyano sa Biblia? Kasi po, ang sinasaklaw po ng ating paksa, mga Kristiyanong naligtas. Mga naligtas na Kristiyano, sila po yung tatanggap ng putong ng katuwaan. Ngayon, sa Biblia, paano po ba naligtas ang mga Kristiyano? Paano po ba ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng kaligtasan? Basahin po natin ang sagot. Sa Efeso 2:8 hanggang 9. Ito po ang ating mababasa, mga kapatid, mga ka-Bible study, makinig po tayong mabuti. Sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po ang ating nabasa? Mga kapatid, mga ka-Bible study, sabi ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, yung binabanggit na ito ng Apostol Pablo na sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas. Ibig sabihin, ito ay tapos na ito. Ito ay nangyari na. Amen. Pwede po bang sumagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube?
52 ang nasa YouTube. Facebook, meron pong 15. O ngayon, tingnan nyo po, basahin at unawain ang Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Meron na po bang kaligtasan ang mga Kristiyano? Naligtas na po ba ang mga Kristiyano? Yan po sa talatang binabasa natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Papaano po naligtas ang mga Kristiyano? Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dito po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube, kayo po ba'y mga Kristiyano na? Pag sinasabi pong mga Kristiyano, sila po yung mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. O kayo po bang mga nasa Facebook, nasa YouTube, kayo po ba'y mga Kristiyano na? Kung kayo po'y mga Kristiyano, dahil kayo po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, kayo po ba'y ligtas na? Sige nga po. Magkaalaman tayo ngayong umaga. Yung mga nasa YouTube sumasagot, sana sumagot din yung mga nasa Facebook. Pakita nyo sa akin yung mga sagot ng nasa Facebook. Ayan. Amen. Kristiyano na po. Yes, amen. Pagka Kristiyano, dahil sumasampalataya kay Jesus Christ, ligtas na yun. May kaligtasan na yun. Amen. Kaya ko naman po ito gustong ipapansin. Kasi nung araw may nagtanong kay Brad Eli, kayo po ba, Brad Eli? Kayo po ba'y sigurado na kayong ligtas? May kaligtasan na po ba kayo, Brad Eli? Ang sagot ni Brad Eli, alam mo, yung kaligtasan, matitiyak mo lang yan pag malapit ka ng mamatay. Hello? Sila po nakakatanda noong sagot na yun ni Brad Eli. Meron po ba dyan sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Merong video niya si Brad Eli Ako kanina lang nagpaalala. Huwag niyong guluhin ang aking paksa. Bago pa lang kayo huwag niyo namang istorbuhin yung Efeso 2:8 pa lang ang aking binabasa, putong na yung tinatanong. Huwag niyo namang mainit ang panahon ngayon, huwag kayong magpainit ng ulo, ha? Ako gusto ko maging cool, gusto ko maging malamig, pero huwag niyo namang akong hihilahin. Ang pinag-uusapan ni kaligtasan, agad yung corona, yung putong na ang tinatanong. Ikaw ba'y nanligaw? Kaya ako naman tinatanong kung si may karanasan sa panliligaw, ang panliligaw may pasakalye yan. Sabi ko, tatapusin ko ng 10:30 ang paksa. Pero hindi ko matatapos pagka may mga ganyan na sinisingit-singit. May mga gustong magpapansin na yung focus ng atensyon mapunta sa kanya. Hindi naman tama yun. Kasasabi ko lang pag bago kayo sa programa ko, lumugar kayo sa inyong dapat na lugar. At Tagalog naman yung sinasabi ni Brad Willie. Ba't nahihirapang maintindihan? Baka pagka kayo in-English ko pa lalo tayong hindi magkaintindihan dito. Sa Tagalog pa lang, mahirap ang intindi sinasabi ko. May paksa. Manood at makinig.
yung tanong, i-reserve nyo. Nag-uumpisa pa lang ako eh. Kumbaga sa nanliligaw eh, pasakali pa lang yung ginagawa ko eh. Hindi naman pwede yung pagka ikay may gusto sa babae, I love you agad ang sasabihin mo, baka masampal ka. Yung isa naming pinsan, mahihiyain yun eh. Pero pag nalasing, abi ang tapang ng hiya. Kahit sinong babaeng masalubong, I love you. Meron akong ganun pinsan na mahihiyain, torpe. Pero pag nalasing na, kahit sinong babaeng kaharap eh, I love you ng I love you eh. Kaya yun na sabi ko, kung ikaw ay marunong manligaw, may kailangan mong magpapasakalye. Hindi pwedeng bibiglain mo. Yung paksa ako'y nag-uumpisa pa lang. Ang tanong tungkol sa paano naligtas ang mga Kristiyano. Putong na agad, corona na yung tinatanong. Ang labo ng isip. Hindi marunong makinig. Pag yan humirit pa, no? Pag humirit pa uli, alam na. Alam na ang dapat gawin. Di ako papayag na istorbohin ng kahit sino dyan itong ating programa. Hindi ito tatagal ng 10 taon kung ako ay mahinang nilalang. Ngayon, balik tayo sa Efeso 2:8. Yung talata ipakita. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil nabanggit ko si Brad Eli, gustong i-divert yung paksa. Ayaw tamaan si Brad Eli eh. Kasi si Brad Eli, ang kanyang sinasagot nung araw, nung siya tanungin, kayo ba Brad Eli, kayo ba'y ligtas na? Pag ba kayo namatay Brad Eli, matitiyak nyo na kayo may kaligtasan. Ang sagot ni Brad Eli, hindi pwedeng matiyak ang kaligtasan habang nabubuhay ka pa, habang narito ka sa lupa. Pwede mo lang matiyak ang kaligtasan pag malapit ka nang mamatay. Yun ang sagot ni Brad Eli, natatandaan ko. Ang nangyari, si Brad Eli inatake sa puso. Nako po, sabi ko pa, paanong si Brad Eli nagawa pa ba niyang tiyakin ang kanyang kaligtasan? Alam po niyo, pagka kayo makikinig sa tagapagturo, mangangaral, na siya mismo hindi siguradong ligtas, huwag na kayong makinig. Si Brother Willie, pagka ang pinag-uusapan ni kaligtasan, ako, natitiyak ko, ako'y ligtas. Sigurado ko, ako'y ligtas. Kaya pagka yan pinapaksa ko na yung tungkol sa kaligtasan, alam kong ipaksa alam kong ituro Bakit? Ako mismo, siguradong ligtas ako. Kayo pong mga nakikinig. Sang-ayon po ba kayo doon? Pagka ang tagapagturong papakinggan, sa mismo sa sarili niya, hindi siya siguradong siya'y ligtas, what's the use of listening? Ano silbi na makikinig ka sa isang tagapagturo, nagtuturo ng kaligtasan, siya pala'y hindi siguradong ligtas? Ngayon, baka sabihin, ang yabang naman ni Willie Santiago. Sigurado siyang ligtas na siya. Ba't hindi ko masisigurado nakasulat? Sapagkat sa biyaya, tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil may pananampalataya si Brother Willie kay Jesus Christ. Ako'y sumasampalataya kay Jesus Christ. Sumasampalataya ako sa nakasulat na yan. Ako ligtas na. Amen. May kaligtasan na ako. Amen. Ako yung sa sarili ko, natitiyak ko. Ewan ko lang sa inyo. Nagsasalita ako para sa aking sarili. Amen. Ngayon, kayo pong mga nakikinig sa Facebook at YouTube, kung kayo'y kagaya ko,
na sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo, pwede nyo ring sabihin ng walang gatol na kayo ay ligtas na rin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sige nga po. Ha? Mag-comment dyan yung mga ligtas na. Mag-comment. Ha? Mag-comment po. Yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ at nagtitiwala na sila po ay naligtas na. Na sila'y meron ng kaligtasan. Basahin ang talata sapagkat sa biyaya tayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Itong salita na ito na binabasa natin, nakasulat sa Biblia, para kanino? Para sa mga may pananampalataya kay Jesus Christ. Para sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Pagka ikaw ay sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo, ligtas ka na. Meron ka ng kaligtasan. Amen. Ngayon, ano po yung kaligtasan na yan? Yang kaligtasan na yan ay biyaya. Biyaya. Sa ibang salin, kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos yung biyaya. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Yun pong kaligtasan nating mga sumasampalataya na mga Kristiyano. Ito po ay biyaya, kaloob ng Diyos, regalo ng Diyos. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Meron na tayong kaligtasan. Ligtas na tayo, tayong mga sumasampalataya sa Panginoong Yesukristo. At itong kaligtasan na ito po ay biyaya. Ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. 9. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan po, mga kapatid, nating mga sumasampalatayang Kristiyano, ito po ay biyaya, kaloob ng Diyos sa atin. Paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Doon sa Magandang Balita Biblia, pakihanda lang din ang Efeso 2:8-9. Mas madali kasing maintindihan yung nakasulat diyan sa Magandang Balita Biblia. O ito po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang kaligtasan, kaya tayo nagkaroon yan, kasi yan ay kaloob, regalo ng Diyos sa atin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos. At hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang kaligtasan po, hindi bunga ng ating mga gawa. Hindi tayo ang gagawa para tayo maligtas. Amen.
Hindi dahil sa ating mga gawang ginagawa, kaya tayo magkakaroon ng kaligtasan. Amen. Mag-amen naman yung mga naintindihan yung punto na yan. Mahalaga po yung punto na yan. Kasi hanggang ngayon, hindi naintindihan niya ng mga dati kong kasama. Nakamatayan ni Brad Ele, hindi niya naintindihan. Lalong hindi maintindihan ng sumunod. Si KDR, maintindihan pa ni KDR yan. Kung si Brad Ele nga, nagbasa ng Biblia, nagsunog ng kilay eh. Hindi naintindihan yung Efeso 2:8-9 na yan. Si KDR pa makaintindi yan. Naman. Ba't ko po sinasabi yun? Kasi ang turo nila, mula pa kay Brad Ele, maliligtas ang isang kaanib sa MCGI sa mga gagawin niya. Pagka ang babae sumunod doon sa doktrina na magpahaba ng buhok, doon maliligtas yung babae. Huwag magpapagupit, huwag magpuputol ng buhok, maliligtas yung babaeng miyembro sa MCGI. Mali. Mali na kaya ka maliligtas dahil sa mga ginagawa mo, sa mga sariling gawa mo. Nagkakaintindihan po? Sa MCGI, ito ang utos. Huwag ka magsusuot ng alahas kung ikaw ay babae. Dahil sa gagawin mo na pagsunod doon sa doktrina na hindi ka magsusuot ng alahas, doon ka magkakaroon ng kaligtasan. Performance mo yon. Performance mo. Mga gagawin mo, kaya ikaw ay maliligtas. Hindi po ganun sa Biblia, mga kapatid. Ang kaligtasan, pag pinag-aralan natin, biyaya yan. Yan ni kaloob, yan ni regalo. Kanino? Ipinagkakaloob yung kaligtasan na regalo sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ na ating tagapagligtas. Si Jesus Christ ang may ginawa para magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen. Yung kanyang sakripisyo, yung siya'y nag-alay ng kanyang buhay, yung siya'y namatay sa krus. Yun po yung ginawa ng ating tagapagligtas. Pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, tinanggap mo siya bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Tinanggap mo yung kanyang sakripisyong ginawa, sinampalatayanan mo, meron ka ng kaligtasan. Amen! Napakinggan nyo ba kay Brad Eli yan? Lalong hindi nyo mapapakinggan kay KDR yan. Kasi sila, ang tinuturo sa mga miyembro nila, gumawa tayo ng mabuti para tayo maligtas. Lalo yung mga may pera dyan. Yan kayo dadaanin ni KDR para kayo ay maubos, mahuba, malumpo. Yung inyo gagawing pagbibigay. Yung inyo gagawin na pagsuporta diyan sa kanyang mga concert na yan. Diyan sa libreng ospital na yan. Pagpapagawa niya na kayo ay hihikayatin na diyan kayo gumawa. Magtrabaho kayo diyan ng libre, hindi kayo suswelduhan, diyan kayo maliligtas. Diyan kayo magbigay, suportahan nyo yung pagpapagawa ng libreng ospital na matagal lang pinopromote hanggang ngayon wala pa rin. Hindi pa tapos-tapos. Sabi ko, kung si KDR lang, nakakaintindi talaga, nakakaunawa. Sabi sa Biblia, sabi ng Panginoong Hesus, pagka magtatayo ka ng muog,
Abi, kailangan mo munang planuhing mabuti. Umupo ka muna. Ha? Para mapagplanuhan kung kaya mo bang maipatapos. Diba ganun yung nasa Biblia eh. Kailangan ano muna, talagang may plano pagka magtatayo ng muog. Ha? Lucas 14. O, parating nyo kay KDR. Ha? Ito bang talatang ito, KDR pare yung ospital na yan patayo mo na hanggang ngayon hindi pa tapos. Hindi ba nakakahiyakan yan? Ha? 14 ng Lucas 28, sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi mo na uupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong maipag-atapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makakita ay mangagpasimulang siya'y libakin. Na sabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O yan, kaya ngayon pa lang umaani na siya ng siya nililibak na siya kinakantsawan na Bakit? Ang tagal-tagal ng binobroadcast siyang libreng ospital na yan sa Apalit hanggang ngayon wala pa rin Hindi pa rin natatapos. Pero pagka tinignan mo yung mga negosyo ni KDR, yun ang mga natapos. Yung mga pinagkakakitaan niya, yan ang una niyang tinapos Pero yung para sa sinasabi niyang public service, libreng ospital, sa salita lang libre. Hindi pa nga nakakapagserbisyo sa publiko, pinagyayabang na. O ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi ganito mga kapatid, mga ka-Bible study. Mali kasi yung ganong aral na para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan, para ikaw ay maligtas, gawin mo to, gawin mo yan. Di ba sa MCGI ganon, nagturo ng mga doktrina? O dapat lahat ng tinurong doktrina, gawin mo to, gawin mo yan. Kasi diyan ka maliligtas. Mali. Dahil ang kaligtasan, yan ay kaloob. Regalo. Biyaya. Ipinagkaloob ang kaligtasan kanino? Sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Kaya kung halimbawa ngayong umaga, ang mga nanonood, nakikinig sa Facebook, YouTube, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, may pananampalataya kay Jesus Christ, may kaligtasan na. Naligtas na. Amen. Dahil si Jesus Christ, ang ating tagapagligtas, ang may ginawa para sa ating kaligtasan. Amen. Pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, sa kanyang ginawa sa krus, ito ang kaligtasan. Regalo niyang ipagkakaloob sa mga sumasampalataya sa kanya. Wala kang dyan, wala kang partisipasyon dyan, wala kang effort dyan para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. Regalo nga Yun bang regalo pinaghirapan mo ba yon? Sige nga po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Merong nagbigay sa'yo ng regalo. Hindi pa kaya ka binigyan ng regalo, natuwa sa'yo? Tama po. Dahil mahal ka, kaya ka binigyan ng regalo. Amen. Ewan ko, pag di nyo pa naintindihan yan. Sinisimplihan ko na nga Si Brother Willie, hanggat kayang maging simple ang mga salitang gagamitin, yun ang aking ginagawa para maintindihan lang.
Ang sabi po, yung kaligtasan, Efeso 2:8-9, magandang balita Biblia. Ulitin ko para magmarka lang. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, yan nga yung biyaya, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan, ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. Ayaw ng Diyos na yung kaligtasan dahil sa ating mga ginawa, sa ating sariling kagagawan. Bakit? Kasi ang gagawin ng mga naligtas dahil sa kanilang mga ginawa, yung pagmamalaki. Magmamapuri yung mga pagnaligtas dahil sa kanilang mga sariling gawa. Magiging magulo at maingay sa langit, mga kapatid. Pagka ang batayan ng kaligtasan yung ating mga sariling mga gawa. Nandun ang mga mayayaman sa langit, nagpapayabangan. Bakit ka narito sa langit? Ba't ako hindi karapat-dapat dito? Lahat ng kayamanan ko, inubos ko sa pagkakawang gawa. Hello! Naintindihan niyo po ba yun, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pag ang batayan ng kaligtasan ay yung ating mga sariling gawa, yung ating mga mabubuting gawa, maingay sa langit, magulo sa langit, at hindi mapapansin si Jesus Christ. Kasi babat nag-uumpukan sa langit, ang ibinibida yung sarili niya. Naloko na. Nakuha niyo po yung punto, mga kapatid, mga ka-Bible study? Dito pa lang sa lupa iba yan ng mga dati nating kasama. Hindi pa nga tapos yung ospital, hindi pa napapakinabangan, pinagyayabang na. Lalo, pagka yan natapos at ikaw nabigyan ng serbisyo dyan. Lalo nang ipagyayabang yan, yung ospital na yan. Alam ko naman ng nasa likod kaya may ganyang ospital na pinapatunog na libre. Ang mga miyembro kawawa dyan kasi may mga nurse, may mga doktor dyan. O pwede bang hindi mo susweldohan yung mga yan? Para lang yung kanilang TV station na mangyayari dyan. Kukuha ng mga talents, pero yun ang papasweldohan. Yung mga kaanib, yun ang wala. Manggagaling sa mga miyembro. At talaga ang mga miyembro ang malulumpod dyan, makukuba dyan. Saka ito pa, pagka ospital kasi, ewan ko ba, pang di nyo pa nahalata. Hindi ba marami ng mga anomalya? Dala sa PhilHealth. Diba? May mga pinapalabas silang mga ospital na kanilang sinasagot yung mga gastos doon, mga pasyente, pero wala naman. Ay, alam ko na yan. Ako, tanda na ako. Para yan hindi yan ma-anticipate ni Brother Willie. Ngayon, balik na po tayo sa ating paksa, mga kapatid. Yung kaligtasan, biyaya ng Diyos yan sa atin na mga sumasampalataya. Hindi kailangan pagtrabahuhan mo yung kaligtasan kasi si Jesus Christ ang nagtrabaho para sa ating kaligtasan. Ang kailangan lang, sumampalataya sa tagapagligtas kay Jesus Christ. Sampalatayanan mo yung kanyang ginawang sakripisyo, yung kanyang kamatayan sa krus. Tanggapin mo yon at magkakaroon ka ng kaligtasan. Amen! Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Ngayon, pag sinabing biyaya, ano po ba ang kahulugan ng biyaya? Roma 11:6, mga kapatid, mga ka-Bible study, ito nakasulat. Ngunit, kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa.
sa ibang paraan ng biyaya ay hindi biyaya. O kita niyo po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang kaligtasan ni biyaya. Ngayon, ano ba kahulugan ng biyaya? Ang sabi, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Pagkasalitang biyaya, hindi yan nakabatay sa mga gawa. Amen. Malino po, masala po, kaluguran, pengari kapatid. Maliwanag po ba yan? Pagka kasi ito'y naintindihan, naku maraming maglalayasan kay KDR. Maraming aalis sa MCGI pag naintindihan itong mga talatang binabasa natin Pagka sumampalataya kay Jesus Christ, mayroon ng kaligtasan yun. Ligtas na yun. Sa turo ni Brad Ele, pinagpapatuloy ni KDR, para ikaw ay maligtas, ikaw ang gagawa. Ikaw ang gagawa sa sarili mong mga kagagawan, kaya ka maliligtas. Mali. Ang kaligtasan po ay biyaya ng Diyos sa mga sumasampalataya. Pag sinabing biyaya, hindi yan nakabatay sa mga gawa. Kaya mali yung kinakampanya ni KDR, gumawa ng mabuti kahit isang araw lang. Magpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil yan ang ikaliligtas. Maling turo iyan. Salungat yan dito sa binabasa nating tinuro ng Apostol Pablo. Ang kaligtasan natin, hindi dahil sa mga ginagawa natin dito sa lupa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Anong katunayan? Tito 3:5, ganito po nakasulat. Na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran, na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ulit-ulitin niyo po yung talata, na hindi dahil sa mga gawa, sa katwiran, na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Dahil sa awa ng Diyos, sa habag ng Diyos, tayo po ay pinagkalooban ng kaligtasan. Biyaya nga niya yan sa atin. Amen. Naintindihan po ba ng mga nasa Facebook, nasa YouTube? 60 ang nasa YouTube Live. Facebook Live po, 11. Ayaw ng Diyos na ang kaligtasan based on our own performance. Hindi ang batayan ng kaligtasan, ang mga gagawin natin. Kasi ang ibubunga nun ay pagmamalaki, pagmamapuri. O hindi nyo ba napansin si Brad Eli nung araw? Pagka nagsasalita na si Brad Eli, hindi ba? Ano madalas sinasabi ni Brad Eli? Mga kapatid, kulang na kulang po ang pumasok na abuluyan. Ano ang ginawa ng kapatid ni Eli? Yung mga kinita ko sa aking mga negosyo, yun ang aking ipinantakip, idinagdag ko sa mga pumasok na kulang na abuluyan. Di yung mga miyembro napapahanga kay Brad Eli, humahanga kay Brad Eli kasi si Brad Eli, yun daw mga kinikita sa kanyang mga negosyo, idinadagdag niya. Tapos pinapasok din ni Brad Eli si KDR para PR o mga yun sweldo ni
ni Brad Daniel, buong buo ibinibigay sa akin eh. Para tuloy-tuloy ang ating broadcast sa radyo, telebisyon. Hello! Hindi ba ganun? Yung magtsuhin ng lumulutang sa kapatiran, pangalan nila ang bumabango. Angat na angat sila sa mga miyembro kasi lahat ng nasa kanila ibinigay nila para sa iglesia. Kaya si KDR tatayo sa pulpito at maghahamon ng ubusan. Mga kapatid, sino sa inyo ang nakahandang makipag-ubusan? Lumaban ng ubusan sa amin. Di ba? Kasi gano'n nila kinondisyon ang isipan ng mga miyembro na silang magtsuhin yung mga ginawa nila para sa iglesia. Ibigay ang lahat ng nasa kanila. O yung mga nauto, nakipagsabayan ng ubusan. Ano nangyari? Naubos. Pero yung magtsuhin ng pumaldo, naloko na. Kasi ang kanilang binibigyan diin sa mga gagawin natin, mga kapatid. Magbigay tayo ng magbigay. Diyan tayo maliligtas. Mali. Ayun, naubos si Brad Bictan. Sabi noong White Wamos. Hindi naman dahil sa ating mga gagawin, yung mga mabubuting gawa, kaya ka maliligtas. Mali yun eh. Kaya ikaw ay maliligtas. Kaya ka mayroong kaligtasan. Hindi dahil sa mabuting tao ka. Hindi dahil sa mabubuting gawa mo. Kaya ka may kaligtasan. Kaya ka naligtas. Kasi ikaw ay sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Amen po ba sa mga naintindihan yan? Si Eddie Garcia, si Manoy, meron akong napanood na video niya nung siya nabubuhay pa. Na-interview siya. Sabi kay Manoy, kayo po ba ay naniniwala na pagka kayo namatay, kayo makakarating sa langit? Sabi ni Manoy, oo naman. Kasi mabubuti naman ang mga ginawa ko dito sa lupa. Wala naman akong tinapakan. Wala akong inagrabyadong kapwa-tao ko. Ang paniniwala ni Eddie Garcia, mahusay na artista yun, matalino. Kaya siya, deserving niya na makarating sa langit. Kasi sa mga mabubuting gawa na ginawa niya. Baka ganyan din po ang kaisipan ng iba na dahil ikaw mabuting tao. Mabait. Kaya ikaw karapat dapat makarating sa langit. Hindi po. Hindi po. Sa Biblia, ang karapat dapat sa langit, ang karapat dapat sa kaligtasan, mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. At pagka sumasampalataya kay Jesus Christ, mabuting tao ka at gumagawa ka ng mabuti. Amen. Amen. Hindi kasi pwedeng dahil sa ikaw ay mabuting tao, pwede ka nang maligtas at hindi mo na kailangan si Jesus Christ. Amen. Bababaran ko po itong tungkol sa kaligtasan para ito maging malinaw. Kaya tayo po, karapat dapat sa kaligtasan kasi tayo po natutong sumampalataya kay Jesus Christ sa ating tagapagligtas. Pwede pala tayong maligtas sa ating mga mabubuting gawa dito sa lupa na gagawin. Kailangan pang isugo si Jesus Christ naman. Sabi nga ni Babalu, nang-aano ke. Sabi, hindi na ating isip. Pwede palang tayo maligtas sa ating mga sariling gagawin na mabubuti.
Gumawa lang pala ng mabuti, maliligtas na tayo. Ba't naman si Jesus Christ sinugo pa ng Ama dito sa lupa? Si Jesus Christ ay namatay pa sa krus. Kung pwede naman pala tayo sa ating mga kani-kanyang gagawing mabuti, maliligtas naman pala tayo. Do you get my point? Mga kapatid, mga ka-Bible study, may sense po ba ang sinasabi ni Brad Willie? Nakuha niyo po ba yung mahalagang punto na yun? Ang Diyos Ama, sinugo si Jesus Christ para maging tagapagligtas natin. Nagbuwis ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang buhay. Siya ang namatay sa krus para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pag sumampalataya ka kay Jesus Christ, sa tagapagligtas, ipagkakaloob ang kaligtasan na biyaya na regalo. Ang kaligtasan po na biyaya ng Diyos ay hindi nakabatay sa gawa ng tao. Bakit? Pagka kasi ang tao, mga kapatid, mga ka-Bible study, hindi naman sumasampalataya kay Jesus Christ. Walang relasyon kay Jesus Christ. Kahit siya gumagawa ng mabuti, ano po ba ang tingin ng Diyos sa mga ginagawang mabuti ng isang tao na wala namang relasyon kay Jesus Christ? Basa, Isaias 54:6. Magandang balita, Biblia. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayong ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Malinaw naman yung nakasulat. Pagka ang isang tao walang kaugnayan kay Jesus Christ, walang relasyon sa Panginoong Jesucristo, hindi naman sumasampalataya kay Jesus Christ, yung mga gawang mabuti na ginagawa niya, ang katulad lamang po ay maruming basahan. Amen! Amen po! Yung tao na gumagawa ng mabuti, pero ang kanyang kondisyon, wala siya kay Jesus Christ, hindi siya kay Kristo. Maruming basahan sa mata ng Diyos yung kanyang mga mabubuting gawa. At tunayan po, 63:19 ng Isaias. Ang turing mo sa amin ay parang hindi mo pinamahalaan. Ang nakakatulad ay mga nilalang na di nakaranas na iyong pagharian. Ayan mga kapatid, mga ka-Bible study. Malinaw pa sa sikat ng araw, yung binasa ni Brother Willing talata. Pagka ikaw ay hindi pinapamahalaan ni Jesus Christ, hindi pinaghaharian ni Jesus Christ, gumagawa ka ng mabuti, yung mabuting gawa mo sa mata ng Diyos, maruming basahan lamang ang katulad. Alam niyo po mga kapatid, nung pag-aralan ko po yan, ang mga Bible scholars, nagkakaisa, yung binabanggit po dyan na maruming basahan ng katulad. Yan po yung tela na ginagamit ng mga babae nung una. Sa Israel, pagka sila ay merong monthly period. Pagka sila ay merong buwan ng dalaw, pagka may regla. Gumagamit sila ng tela. Yung mga babae na merong buwan ng dalaw. Yan yung binabanggit dyan na maruming basahan ng katulad. Kasi di ba nung araw naman, hindi pa uso yung mga
Yung mga ano tawag dyan? Buddhist. Oo. Nung araw, nung bata ako, pagka nagpapabili sa tindahan ng nanay ko, medyo nahihiya-hiya pa ako. Binabalot pa talaga ng papel, ng dyaryo, kasi nung araw, wala pa naman yung mga modest na yan, di ba, no? Yung mga ginagamit ngayon ng mga babae, pagka sila, merong monthly period. Yan yung binabanggit ng propeta Isaias na yung mabubuting gawa na ginagawa ng tao na mga hiwalay kay Kristo, hindi pinamamahalaan ni Kristo, hindi niya pinaghaharian. Kahit gumawa pa ng mabuti, sa paningin ng Diyos, maruming basahan lang yun. Ayun, pasador ang tawag, pasador. Yun. Salamat kay Brother Julius. O naintindihan po ba natin mga kapatid, mga ka-Bible study yan? Pagka ang tao ay hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, kahit siya sa paningin ng tao ay mabuting tao at gumagawa ng mabuti, yung mabuting gawa niya sa mata ng Diyos, maruming basahan lang yun. Yan, sanitary napkin. Hindi ko kasi alam yung termino Salamat po dyan sa mga bibigay po ng mga sagot. Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ngayon, yung mga kritiko, yung mga tutol, alam ko naman aanguluhan yung sinasabi ko. Ayan, si Willie Santiago, papakinggan nyo ba yan? Hindi nagtuturo ng mabuting gawa. Hindi ka nagpo-promote ng mabuting gawa si Willie Santiago, ba't kayo makikinig dyan? Mali. Hindi kayo marunong makinig. Ang sinasabi ko, ang hindi ko pinopromote, yung mabuting gawa ang magliligtas sa'yo. Tama po ba? Nakuha niyo po ba yung punto na yon? Ang sinasabi ko, hindi dahil sa mabuting gawa mo, nagagawin at ginagawa, kaya ka maliligtas. Pero hindi ko sinabi ko huwag kang gagawa ng mabuti. Tama po. Ako po kasi mga kapatid, ang dami kong video, sinachap-chap, ang dami kong video, minamanggil. Aangguluhan lang ng kapiraso para ako ay pasamain. Ako, ang aking tinuturo, ang kaligtasan na hindi nakabatay sa mabuting gawa. Yung mga gagawin mong mabuti para ikaw ay maligtas. Kasi ang batayan ng kaligtasan, yung pananampalataya kay Jesus Christ. At yung kaligtasan na yan ay biyaya, regalo ng Diyos. Hindi mo kailangang pagtrabahuhan at paghirapan. Kasi si Jesus Christ ang nagtrabaho, siya naghirap para sa kaligtasan. Amen! Ang kailangan lang natin gawin, sumampalataya kay Jesus Christ, tanggapin yung ginawa niya para sa kaligtasan natin. Ngayon, pag tayo mga kapatid, meron ng relasyon kay Jesus Christ, may kaugnayan na sa Panginoong Hesukristo. O ano nangyayari sa monitor ko? Bakit may itim na... Yan, meron kanginang itim. Mo-cover. Okay naman. Meron kasi kanginang naka-cover O ganito. Pagka tayo po mga kapatid, sumampalataya sa Panginoong Hesus, Kristiyano na tayo. Ano ang ating natitiyak? Kung tayo gumagawa ng mabuti. Ginagawa na natin yung mabuti, mga kapatid. Kasi yung mga hiwalay kay Kristo, gumawa man ng mabuti, maruming basahan ng katulad. Tayo po, gumagawa tayo ng mabuti ngayon. Ano ating matitiyak? Basa. Unang Juan 1:7. Ito po nakasulat, mga kapatid. Ngunit kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, gaya ng pananatili niya sa liwanag,
tayo'y nagkakaisa. At ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. O ano po nangyari sa atin nung tayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo? Lahat ng ating mga kasalanan, nililinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Ano ibig sabihin? Malinis na tayo ngayon. Amen. Gumawa man tayo ng mabuti, yung ginagawa nating mabuti, hindi na kagaya noong mga hiwalay kay Kristo na maruming basahan ng katulad. Amen. Maliwanag po ba mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka Kristiyano ka na, sumasampalataya ka kay Jesus Christ, yung mabubuting gawa mo, malinis yun, hindi marumi yun. Yung mga gumagawa ng mabuti na maruming basahan ng katulad, dahil sila po ay hiwalay kay Kristo, mga walang kaugnayan kay Jesus Christ. Sila yung mga makasalanan. Kala kasi ng mga makasalanan, sa mga ginagawang mabuti nila, malilinis yung kasalanan nila. Yun ang pag-aakala ng makasalanan. Di ba merong gano'n na kaya siya tumutulong sa mahihirap kahit ang kanyang mga ginagawa masasamang gawa. Di ba? May mga drug lord. May mga gambling lord. Di ba? Sa lugar nila, mahal sila ng mga tao sa lugar nila. Bakit? Kasi nagpapaaral, nagpapagamot ng mga may sakit, tumutulong sa mga nangangailangan. Kasi yung mga ganoong kaisipan na dahil sa mga gawang mabuti na ginagawa nila, yung kanilang mga kasalanan, mga kasamaan nila, yun ay matatakpan. Mali. Ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang makakalinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Kaya pagka Kristiyano ka na, sumasampalataya ka kay Jesus Christ, gumagawa ka ng mabuti, yung mga mabuting gawa mo, hindi maruming basahan yan sa mata ng Diyos. Amen. Anong katunayan na dahil nga kay Jesus Christ, tayo malinis na sa mata ng Diyos? Malinis tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, kaya yung mga gawang mabuti natin malinis yun. Hindi maruming basahan yun. Basa, 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Yan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Naging matuwid na tayo sa harap ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Si Jesus Christ hindi nagkasala. Ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan. Yan na nga umako ng ating mga kasalanan upang sa pamamagitan niya ng Panginoong Hesus ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya si Brother Willie, kahit ano pang paninira ang ginagawa sa akin mula noon hanggang ngayon, hindi naman tumitigil ang paninira sa akin Pagka nga ako nagbabasa ng mga komento ng mga fanatics, natatawa na lang ako Yang si Willie Santiago, salbahe yan. Masamang tao yan. Nang agaw ng asawa ng may asawa yun Naloko na. Yung hindi ko ginawa, sa akin na kinakarge. Sabi ko, hindi na ako magugulat. Baka minsan, madabay na ako sa paggamatay ni Ninoy Aquino. Baka sabihin si Willie Santiago ang mastermind sa pagpatay kay Benigno Aquino. Lahat na lang ng pwedeng ikarga na kasamaan sa akin ngayon kinakarga
Kesyo ako rin, nang dispal ko ng pera ng iglesia, kaya daw ako tiniwalag. Ha? Sabi, ako'y marunong kumita ng pera, ng salapi. Sa libro ko, mababasa niyo po yun. Ito yung sinasabi ko na hindi pumapasok na. Ano ba yon? Yung green screen? Bakit nagkakaganon? Ngayon, may libro po kasi ko mga kapatid, mga ka-Bible study, yung Pinoy Walking Bible. Kasi, merong mga nag-share sa akin, Brad Willie, ano masasabi mo rito? Ganito ka raw. Ganito ka raw, Brad Willie. Sabi ko sa nag-share, alam mo, bumili ka kasi kako ng libro ko. Nandun na lahat ang sagot ko. Para kako yan, isa-isahin ko pa sa'yo. Meron ka raw 10,000 tinatanggap kay kuya. Sinagot ko na kako sa libro ko yan. Ayan o. Para yung mga tanong ng tanong, ba't ka ba tumiwalag? Ba't ka ba tiniwalag? Nandyan po sa libro na yan, sagot. Pag bumili kayo niyan, masasagot na mga tanong ninyo, makakatulong pa kayo. Ako kasi from 2010 hanggang ngayon, 2026 na, 16 na taon. Yung mga tanong na yun, yung pa rin ang ulit-ulit na tinatanong. Diyan sa libro, nasagot ko na po lahat ng mga paninira na ginawa sa akin. Ngayon, balik po tayo sa ating tinatalakay. Sana maliwanag na po sa atin, mga kapatid. Tayo, nung hindi pa tayo Kristiyano, nung hindi pa tayo sumasampalataya, gumagawa man tayo ng mabuti, maruming basahan lang yun sa mata ng Diyos. Pero nung tayo ay sumampalataya na kay Jesus Christ, nalinis tayo sa ating mga kasalanan, matuwid na tayo sa harap ng Diyos, yung mga mabubuting ginagawa natin, valid na yon, mga kapatid. Valid na yon sa harap ng Diyos. Hindi na yon itinuturing na maruming basahan. Yung mabubuting gawa natin na ginagawa ngayon, mga kapatid, yun naman po ang patunay na tayo ngayon mayroon ng kaligtasan. Basa, Efeso 2:8. Basahin natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Ayan po, mga kapatid. Yung mabubuting gawa na ginagawa natin ngayon, yan naman po ang bunga, yan po ang resulta na tayo po ay naligtas na. Amen. Yan ang ebidensya. Yan ang patunay na ikaw ay meron ng kaligtasan. Kumbaga sa eskwelahan, sinabi ko, ako'y graduate ng elementary. Graduate ako ng high school. Sinabi ni Brad Willie yun. Pero paghahanapan ako ng ebidensya, ng pruweba, ano ang kailangan kong ipakita? Diploma. Tama po ba? Malinaw po ba yan? Sinabi ko, graduate ako sa Baliwag University. Brad Willie, saan ang ebidensya? Di pa pakita ko, may diploma ako. Sinasabi ko, meron na akong kaligtasan. Naligtas na ako. Brad Willie, ano patunay mo? Di yung mabuting gawa na ginagawa ko ngayon. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ang mabuting gawa, bunga ng kaligtasan. Ang pananampalataya, ang ugat ng kaligtasan. Amen. Meron ba tayong visual aid yan? Kumbaga sa puno, ang ugat, pananampalataya. Kaya kami kaligtasan,
Kasi ang ugat ng kaligtasan ay pananampalataya. Ngayon, ang bunga naman ng kaligtasan, kumbaga sa puno, merong bunga, may prutas. Amen. Mabuting gawa iyon. Di ba gumawa na tayo dati ng visual aid yan? Pakihanap lang kung maipapakita para maintindihan lang ng mga nasa Facebook, nasa YouTube, kaya meron tayong visual aid. Ang kaligtasan po, ang ugat ay pananampalataya. Ngayon, magbubunga ang kaligtasan. Ano ang bunga ng kaligtasan? Mabuting gawa. Sa MCG ay binabaliktad kasi. Binabaliktad. Para ikay maligtas sa pamamagitan ng mabuting gawa. Gumawa ka ng mabuti para ka maligtas. Mali iyon. Ang Kristiyano, kaya gumagawa ng mabuti kasi naligtas na. Amen. Mauna muna ang kaligtasan, ang mabuting gawa, to follow yun, to follow. Kasunod na yung mabuting gawa. Sa MCGI, sa ibang iglesyang kulto, binabaliktad. Mauna muna yung paggawa ng mabuti at ang resulta ay kaligtasan. O ngayon, itong ating mga mabubuting gawa na ginagawa dahil tayo po ay mga Kristiyano na, nilinis ng dugo ni Jesus Christ. Yung mabuting gawa natin ay hindi ituturing ng Diyos na maruming basahan. O ano ngayon ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa ating mga mabubuting gawa na ginagawa? Basa, Apokalipsis 22:12. Magandang balita, Biblia. At sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano pangako ni Jesus Christ? Pagdating niya, meron siyang mga dala na mga gantimpala na ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Amen. Tayo pong mga naligtas na dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung mabubuting gawa na ginagawa natin na resulta o bunga ng ating kaligtasan, gagantimpalaan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Meron palang reward na ibibigay si Jesus Christ sa ating mga ginagawa dito sa lupa. Gumagawa tayo ng mabuti dahil tayo ligtas na. Amen. Meron pa palang pahabol. Meron pa palang kasunod yun. Ano po yun? Meron naman pong mga naghihintay na gantimpala sa mga naligtas na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen. Ngayon, saan ipagkakaloob ng Panginoong Hesus ang mga gantimpala na yan sa lahat ng mga naligtas? Gagantimpalaan, bibigyan ng reward yung mga gawang ginagawa natin dito sa lupa. Basa, 2 Korintos 5:10. Magandang balita, Biblia. Sapagkat lahat tayo'y haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ayan po mga kapatid. Sa hukuman ni Kristo, sa langit, sa bema, yan po sa hukuman na yan, ang pag-uusapan dyan, hindi ang pag-uusapan dyan kung ikaw ba'y ligtas o hindi. Kaya ka nga nandiyan sa harapan ng hukuman, ligtas ka nga eh. Ang pag-uusapan na lang dyan, kung ikaw ba'y karapat-dapat tumanggap ng gantimpala o hindi ka karapat-dapat tumanggap ng gantimpala. Amen. Maliwanag po ba yan sa ating mga kapatid? Sa ating mga ka-Bible study? Sa hukuman ni Kristo na siyang bema, ang pag-uusapan na lang dyan,
Meron bang gantimpala na karapat-dapat ipagkaloob sa'yo? O wala kang gantimpala? Ligtas ka, nandiyan ka, pero merong nandyan na wala pong tatanggaping reward o gantimpala. Nagkakaintindihan. Parang ganito lang, graduation. Lahat nakasuot ng toga. Lahat ay umaakyat ng entablado, inaabutan ng diploma. Tama po. Pero hindi lahat ay sinasabitan ng medalya. Amen! Amen po sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Graduation Day. Lahat ay masaya. Lahat ay nakasuot ng pang-graduation na toga. May diplomang inaabot. Yun ang patunay na ikay nagtapos. Pero meron pang tinatawag sa entablado para umakyat at masabitan ng mga medalya. Ganun po ang mangyayari, mga kapatid, pag tayo po'y nasa langit na at nasa harapan ng hukuman ni Kristo. Doon po magbibigay si Jesus Christ ng mga rewards o mga gantimpala. Pag-uusapan na po roon kung ilan yung mga rewards na para sa iyo. Kasi di ba sabi ko nga, 5 yung putong ng gantimpala. O ikaw ba karapat-dapat niya sa 5 na yan? Pakita natin yung 5 putong ng gantimpala. Ilan ba ang nararapat sa iyo dyan? Ikaw ba karapat-dapat? Deserve mo ba na mabigyan ng mga reward? O yan ang pag-uusapan sa hukuman ni Kristo. Ngayon, ang ating tanong ganito, ano ang putong ng katuwaan na tatanggapin ng mga naligtas na Kristiyano sa hukuman ni Kristo? O, pag-usapan natin yung number 1, putong ng katuwaan. Kung kayo interesado dyan, ano yan? Next Sunday po, tuloy natin ito. Ayan. Matapos po tayo ngayon para hindi tayo masyadong mainitan. Hanggang dito po muna ang ating Bible study at loobin po ng Diyos hanggang sa susunod pong linggo. Ito po ay ating maituloy at matapos. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study, salamat po sa inyong oras, sa inyong pagdalo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Yung ating prayer request, kung meron po dyan, pakibigay po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman ng tao. Si Brother Joventeus, ipag-pray po natin yung kanyang hernia at prostate cancer. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus hernia, prostate cancer, inuutos ang umalis mawala sa katawan ni Brother Joventeus. Sa pangalan ni Jesus, pinapatay ang lahat ng cancer cells sa kanyang katawan. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ay, Sister Mimi Ordonez, ubosipon pneumonia. Sa pangalan ni Jesus, pneumonia, ubosipon, inuutusang mawala sa katawan ni Sister Mimi Ordonez. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan, kalakasan na ipagkaloob sa buong katawan ni Sister Mimi Ordonez. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, para sa lahat ng mga narito sa Facebook at YouTube, kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan. At sa pananampalataya po'y tanggapin natin ang kagalingan. Sister Christy Santos, masakit na lalamunan. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sore throat, masakit na lalamunan, inuutusang mawala kay Sister Christy Santos. Sa dugo ni Jesus, kagalingan, ay padaluyin sa kanyang lalamunan, buong katawan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, sumabay po kayo sa ating commanding prayer. Kayo na po magsabi kung ano kung mga sakit karamdaman yan. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutosang umalis, mawala sa ating mga katawan.
sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, kagalingan, kasiglahan at kalakasan ay ipagkaloob sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Be healed. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sa mga tumanggap po ngayon ng kagalingan, instant healing or gradual healing, magpasalamat po tayo sa ating Panginoong Jesus. Makagawa po tayo ng short video testimony, written testimony bilang pasasalamat natin sa ating Panginoong Jesucristo. Inaanyayahan ko po ang ating mga kapatid, mga ka-Bible study. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, Amang banal, na dakila, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Minsan pa, kami pong mga magkakapatid, kapiling ang aming mga mahal sa buhay, sama-sama po kaming lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya sa dugo ni Jesus. Ama, salamat po sa mabuting pagkakataon ay pinagkaloob mo ngayong umaga na muli po kaming makapag-aral at matuto kami ng iyong mga banal na salita. Ama, salamat po sa kaloob mo po na kaligtasan sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama, sa pagsusugo mo sa iyong bugtong na anak, sa aming Panginoong Jesucristo, upang maging aming manunubos at tagapagligtas. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat po, Ama, sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amang banal, sa umaga po ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga nakinig ng pangangaral ng iyong mabuting balita, ang aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, pati ng aming mga kaaway. Ama, maawa ka po sa kanila. Bigyan mo rin sila ng pagkakataon, Ama, na maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. Sa lalong madaling panahon, patawag mo po silang lahat. Maakay po namin sila at makasama sa matuwid na paraan ng paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, Ama, ang iyong banal na gawain. Magpadala ka pa ng mga manggagawa na makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magmamalasakit, susuporta sa iyong banal na gawain. Ama, pagpalain mo po ang bawat isa sa amin na lumalapit sa iyong banal na harapan. Mula sa mga may katandaan na sa buhay, sa bawat mag-asawa, sa mga binata at mga dalaga, hanggang sa aming mga anak na ipinagkatiwala mo po sa aming mga pananagutan. Ama, ang lahat ng aming mga suliranin, mga problema, sa iyong mapagpalang mga kamay, ipinagkakatiwala na po namin. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob mo po, Ama, ang mga solusyon sa mga kanikanyang problema na aming pinagdaraanan sa buhay na ito. Ama, patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit at mga karamdaman, pati na sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong ibuhos ang iyong masaganang pagpapala sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Ama, sumasampalataya kami ng buong puso, higit pa sa aming mga kahilingan, ipinagkaloob mo na po ang pawang kasang-ayon ng iyong banal na kalooban. Salamat po sa iyo, Diyos Ama. Salamat po sa iyo, Diyos Espiritu Santo. Salamat po sa pangalan ng aming Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa lahat ng mga kapatid, sa lahat po ng ating mga ka-Bible study, sa inyong oras, sa inyong mga panalangin, sa inyong mga suporta, tulong pinansyal na ipinagkakaloob po dito sa ating
programa. Sa mga nagtatanong, paano po makakasuporta, makakatulong? Nandiyan naman po yung ating QR code, yung ating GCash number sa mga gusto pong magkaloob ng mga voluntary offerings. Pwede naman po dyan sa ating GCash number na yan. At gayon din po sa mga sumusuporta sa ating libro na Pinoy Walking Bible, yung mga tumatangkilik niyan at mga gusto pong magkaroon ng kopya. Salamat po sa lahat ng mga nagmamalasakit. Nandiyan naman po yung mga numero kung kayo po interesado na mag-avail, mag-order po ng libro na Pinoy Walking Bible at paglalakbay ni Brother Willie Santiago. Pakita lang natin yung libro, no? Para doon sa mga numero, diyan nyo po ipadala po yung sa GCash number para po sa mga mag-o-order po ng libro. 499 po yung libro, meron pong shipping fee na 75 pesos dito po sa Pilipinas. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, mga ka-Bible study. Paunin po natin ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng ating Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat.